Ganito po ang ating matutunghayan. By faith. Dahil sa pananampalataya. Sabi po doon, being warned of God of things not seen as yet. Ano po yung tinutukoy dyan? Ang tinutukoy po dyan ay yung baha na dadalhin ng Diyos. Pagkatapos nun, siyempre alam natin nun, yung kaligtasan. Yung overcome yung baha. Okay? Actually, pinasabi na ng Diyos sa kanya. At sinabi ng Diyos nga, lahat ng, babakasan ko na, lahat ng nilalang sa lupa, pati mga hayop, lahat na. Anong saysay na may hayop pa sa lupa kung wala man tao? Kaya mayroong hayop sa lupa dahil para sa mga tao. Kaya may mga halaman sa lupa para sa mga tao. So, lahat aalisin na ng Diyos dahil nga sa nangyayari. Alam po natin ang pangyayari na kung saan ang lahat ng tao ay naging masasama na. At yun ay pinaalala ng Diyos. Basahin lang muna natin saglit sa Genesis para makita po natin yung picture. Sabi po dito sa Genesis chapter 5, sabi po doon sa ating babasahin ay chapter 6 verse 5 ng Genesis. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan kung bakit gugunawin ng Diyos ang mundo. Sabi po ay ganito, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Wala nang buhang sa puso niya na gumawa ng mabuti, puro na masama. Yun po yung environment ng panahon ni Noah. Yun po yung kalakaran ng panahon ni Noah. Lahat ng tao ang iniisip puro kasamaan laban sa kanyang kapwa. Wala na nag-iisip ng mabuti para sa kanyang kapwa. Unique si Noah, nag-iisa na lang siyang gano'n. Okay, sabi doon, at nagsisi ang Panginoon sa kanyang nilalang. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Kita niya kung paano pinakikita ni Moses, dinidescribe ni Moses kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay tunay na persona na mayroong emosyon, nagsisisi, nalulumbay, tulad rin ng tao. Kina-question pa nila, paano magsisisi ang Diyos? Ito nga nagsisi. Di ba? Nagsisi siya, nalungkot siya. Ang ganda-ganda ng plano niya sa kanyang nilikhang tao, pero napunta lang sa wala. Nalungkot siya. Yung tao na ginawa niya ayon sa kanyang image, na dapat mananatili sa kanyang image, hindi na image niya ang nakikita niya sa mga tao. Okay? Masasama na lang parati ang iniisip ng mga tao noong panahon ni Noah. Kung sa panahon natin ngayon, papansin natin na mga tao lahat masasama na. Miski yung mga senator natin, yung mga leader ng bansa, tayo sa Middle East, gano'n rin, nagpupugutan na ng ulo. Ganon rin ang sitwasyon ng panahon ni Noah. Lahat ng tao nag-iisip ng masama sa kapwa niya tao. Lahat ng iniisip masasama ng parati. Kaya nalumbay ang Diyos, nalungkot ang Diyos. Hindi niya ito ang inaasahan niyang gagawin ng tao, pero ito ang pinili ng tao sapagkat ang tao ay binigay niya ng freedom of choice. Free moral agent ang tao. Pwede niyang piliin ng masama, pwede niyang piliin ng mabuti. Pero ang problema, mas pinili ng tao ang masama kaysa gumawa ng mabuti nung panahon ni Noah. At sa panahon natin ngayon, mas nakararami ang pumipili na gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti. So kung pansinin po ninyo, kung noon ay ginunaw ng Diyos ang mundo, posible na gunawin rin ng Diyos ang mundo sa panahon
ito sapagkat parehong-pareho na ang sitwasyon. Wala ng tao nag-iisip ng mabuti para sa kanyang kapwa. Lahat ng kaisipan niya, puro masasama na lang parati. Okay, tuloy natin, muli natin basahin. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang at parati. At nagsisi ang Panginoon sa kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, gayon din ang hayop, ang mga umuusad at ang mga ibon sa hipapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Kita po natin yun. Pero ang kagandahan nito, nung sabihin ng Diyos, lahat ng tao ay akin ng bubuksain, lilipulin. Nung tinignan niya si Noah, iba ang nakita niya.